I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon akong upload videos updates. Aba, nagagalit ang mga DDS kaya Gobernador Baric 4 mga bes ng Cebu. Alam po natin si Gobernador Baric 4 isa po tong DDS, no? Pero I think ang pagka-DDS niya hindi po kumbaga hindi siya solid na talagang tawag dito na solid diehard Duterte supporter siya. Kasi ang mga DDS nag-react dahil inappoint ito ni Pangulong Marcos Jr. si Gobernador Baric 4. Ang tingin ko lang parang nagagalit yung mga DDS. So basahin po natin. Ngayon, nagsalita si Gobernador. Ayan Sabi dito mga bes sa isang post. Sabi po ng isang post na si Nolsen, ang Pangulo pag nagtatrabaho hindi tinitingnan ang kulay ng politika. Tama po yun. Sa totoo lang. Walang kulay politika si PBBM. No? As in wala talaga. Kahit sino pong ang kulay ang mayroon, wala siyang paki. As long as pag in-appoint ka niya, nasa sa iyo yun kung mag-serve ka. Hindi ka naman magsiserve for President Marcos Jr. Magsiserve ka for the Filipino people. Yun ang katwiran ng Pangulo. Sabi niya, ginawa niya na ito kay Mayor Isko Yorme Moreno sa Pasig Rehabilitation and Manila Development Projects. Ginawa niya rin kay Manny Pacquiao sa Trela in Manila too. Kasi lahat na ng kalaban ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 ay talaga naman na ang Pangulo hindi naman nagtatanim ng sama ng loob. Hindi tulad kay Sara Duterte at saka yung mga DDS na toxic. Hindi, I think not all the DDS toxic maraming DDS na mayroong mga DDS na toxic. Not all may mga DDS na sila kumbaga tahimik lang sila, no. Okay, tingnan mo ang Pasig, 'di ba? Pinatingnan kay Mayor Isko kasi sakop niya yan 'di ba? Nandiyan katulad ng trailer in Manila, 'di ba? Suportado na ni Pangulong Marcos Jr. Alam po natin si Manny Pacquiao naging magkalaban sila nung panahon ng eleksyon. Pero ganun talaga no? Ang isang pangulo kasi ayan ay nakatadhana na, no? Yan po ay halal ng Diyos. Nakikita siguro sa gawa ba sa buong pagkatao. Mabait kasi si Pangulo Hindi po siya berdugo. Pero siya guys, no? Ang kanyang style dumidepende lagi sa batas. Tahimik lang ito pero mapanganib. So sabi dito mga beso, ginawa niya ito kay Mayor Isko Yorme Moreno sa Pasig rin kay Manny Pacquiao sa Thriller in Manila. May video tayo na dyan na in-upload. Tingnan nyo kung kaano sa kasuporta kay Manny Pacquiao. So si Isko at Pacquiao ay dating kalaban ng politika at tumatakbo sa posisyon ng presidente. Yes, if you remember itong mga nakaraan, naglumaban si Pacquiao sa Amerika nagkaroon po ng yung tabla ba yun? Naging tabla yung laban. Anong ginawa ni Manny? 'Di ba nagpunta sa Malacanang? Binigyan niya ng belt si Pangulong Marcos Jr. Correct me if I'm wrong Ngayon nakita niya rin ang kakayahan ni Gob Pam Baric 4 ng Cebu. Kaya binigyan niya ng posisyon. Ang nakikita ng Pangulo ay ang kapakanan ng mamamayan. Yes! Kagaya ng pagtulong niya sa mga biktima ng lindol sa Cebu at Davao, itinatabi niya ang kulay politika. Yan ang totoong leader. Yan. Magandang halimbawa si Pangulong Marcos Jr. sa mga politisyan. Walang kulay politika. Even si Senator Raffy Tulfo, no? Sabi niya nga kay Pangulong Marcos Jr., ang nagusto niya kay PBBM, hindi siya naninisi sa mga nagawa ng mga nakaraan administrasyon. Yung mga sa social media lang mahilig manisi yung mga DDS. Oo, totoo yun. Tama nga naman.
So, nakita naman kung gaano kahansaon ng Pangulo, yung pagbigay tulong sa Cebu, to the rescue lagi. At siyempre, talagang ni-entertain naman ni Gobernador Baricuatro, mga kababayan. Dahil alam po natin, ito si Gobernador Baricuatro, ito ay magaling din naman, no? Ganon din si Gob Garcia, no? Magaling din. Si Gwen, magaling din yan, no? Magaling sila, kaya binigyan ng posisyon ng Pangulo. Bakit agrabyado ang mga DDS dito? Tama si Gob Pam, titingnan na lang ang mga resulta. Bakit kailangan nyo kasi tumitingin sa mga kulay politika? Hindi pwedeng ganyan ang mga pag-uugali nyo, mga DDS. 'Di ba? Igalan nyo kung sino yung nakaupo sa Malacanang. Siya ang Pangulo, hinala ng bayan. 'Di ba? Ayusin nyo yung mga pag-uugali yung ganyan. Unprofessional yan. Yung mga, lagi kong sinasabi, ugaling askal yung mga ganyan newly appointed Regional Development Council, RDC, Chairperson ang Cebu Governor Pamela Baricuatro, vow to focus on accelerating infrastructure and economic growth in Cebu, assuring that her leadership will rise above political affiliation. You see? Yan po ang posisyon na kumbaga siya po ay tinalaga dyan sa Cebu. Kanino magsiserve? Si Gobernador Baricuatro kay Pangulong Marcos Jr.? Hindi. Sa mga taga Cebu. Yun ang purpose. Diba? Yun ang purpose nun. Nasa kay Baricuatro yun, kay Gobernador Baricuatro, kung paano siya mamuno sa kanyang mga nasasakupan, sa mga Cebuano. Diba? Pag nagkamali siya, meron siyang, halimbawa lang mayroon siyang ginawang anomalya, sino maghuhusga sa kanya? Ayun, di yung mga Cebuano. Di ba? Kasi inappoint siya sa ganyang posisyon, kailangan gampanan niya ng mabuti. Para para makikinabang din ng mga Cebuanos. Hindi kay Pangulong Marcos Jr. As in, hindi. Magsisilbi siya sa mamayan ng Cebu. Not all the Filipinos. Hindi naman siya magsiserve sa Visayas. Hindi siya magsiserve sa Manila. Kasi taga Cebu siya Kaya yan, sa Cebu siya magkawanggawa. Diba, mga beswa. Baricuatro issued the statement on her personal Facebook account on Thursday, October 30, 2025, following mixed reaction from some supporters within the Duterte diehard supporters DDS community after her appointing on Tuesday, October 28 by the President Ferdinand Marcos Jr. as a chair of RDC Central Visayas. Hindi basta-basta ang posisyon yan. Central Visayas na yan itong mga DDS, ewan ko ba, mga utak bulinaw. Ayaw nyo pa nun? Ayaw nyo pa? Anong problema nyo? Wow, galing nyo kayo ba masusunod? Hindi kayo masusunod. At sino naman kayo para pagsabihan ng ganyan? Or nagkomento kayo na hindi maganda kay laban sa gobernador? Kayo talaga, mga ugali nyo talaga, magbago kayo, mag 2026 na naman. Baguhin nyo yung mga pag-uugali nyo yan. Isang tabi nyo yung mga kulay politika. Oy, mga DDS. Tama na yung mga kuda-kuda nyo. Hintayin nyo na lang 2028. Di ba? Masyado kayong atat She emphasized that her appointment was based on the Cebu's development needs. You see. Yan ba kay Pangulong Marcos Jr. magsaserve? Hindi. Taga Cebu, sa mga nasasakupan niya. Doon siya dapat nakatuon. Doon siya dapat magbigay ng kawanggawa. Pagandahin niya ang Cebu para sa mga Cebuano. Not the president. Itong mga DDS na ito, buksan nyo utak nyo. Masyadong makitid. Masyadong squatter. Diba? Not political alignment. Nothing that Malacanang was fully aware of her political background before selecting her for the post. Ay, nako. Ano ba yan? Mga utak, mga DDS nito. Utak. Ewan ko sa inyo. Utak, kayo? Squatter kayo mga pangit ang ugali nyo. Sa totoo lang. Not all the DDS naman. Dahil dyan, nag-react ang mga DDS, mga kababayan, yung pagka-appoint kay Gob Baricuatro. In-appoint siya ni Pangulong Marcos Jr. as a chairman of RDC.
Central Visayas. Mga siraulo kayo talaga, no? O, sabi ni Gob, ayan o, Malacanang is fully aware of my political affiliation. The appointment me anyway. This isn't about them being partisan. It's about what best for Cebu. Yun po ang ibig kong sabihin. Oh, si appointing by the president for the mamayan ng Cebu, not the president or not herself. She appointed by the president for the Cebuanos. Oh, yun ang importante mga kababayan. Oh, sabi niya, yan ulitin natin. Malacanang is fully aware of my political affiliation. The appointment me anyway. This isn't about them being partisan. It's about what's best for Cebu. If the DDS community sees partisan bias here, I ask you to judge by result and by outcomes for our people, not by slogans. Ay, nako. Ewan ko, mga DDS, buksan nyo mga utak nyo naman. Masyado kayong masyado kayong sakim, selfish kayo masyado. Alam nyo yung mga ginagawa nyo, mga DDS? Malaki ang reflect niyan. Magre-reflect yan sa next election kay Sara Duterte. Tandaan nyo, yung paninira nung kalaban ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022, yung babae. Siniraan niya ng siniraan sa social media ang Pangulo. Look what happened. Natalo po. We call it karma. Right? Huwag kayong ganyan. Hindi maganyan-ganyan pag-ugali nyo. 'Di ba? Yung katoksikan nyo sa social media, sa totoo lang, ay, maniwala kayo sa akin. Ang laki ng niyan. Magre-reflect yan sa pagtakbo ni Sara Duterte. Siguradong matatalo yan. May Diyos tayo nakikita tayo, mga kababayan. 'Di ba? Huwag kayong gumawa ng kasamaan. Sigurado mag-aani kayo ng kasamaan talaga. Walang mapapala pag gumawa ka ng kasamaan. Yung gawang-gawang istoryahay maninira sa kapwa. Ay, sus Maria Joseph kayo. Ewan ko na lang sa iyo. Ayan, biro nyo yun. Husgahan nyo kaagad si Gobernador Baricuatro. Hintayin nyo. Kung paano ang kanyang kawang-gawa naman dyan sa Cebu. 'Di ba? Kung maganda ng Cebu nung panahon ni Gwen Garcia, lalo niya pang papagandahin. Kaya tulungan nyo na lang mga DDS. Sos, Maria Joseph, ano pa ang koneksyon kung i-appoint siya ng Pangulo? Anong palagay nyo naman? Feeling malinis kayo naman? 'Di ba? Feeling untouchable kayo? Yung poon nyo nga walang ginawa kundi maglakwatsa yung panahon ng lindol, nasaan? Saan siya napunta? Walang makita ang mukha niya. Nakita namin mukha nyo doon, nagtatanim ng kahoy. Tree planting, gawain ng DNR yun. So yun, tingnan nyo mga nagko-comment. Yan ang tunay na presidente, may malasakit sa taong bayan. Tulungan ang dapat tulungan, mabuhay ang bagong Pilipinas, sulit supporters PBBM Marcos. Walang politika, tulungan dapat para ikakabuti ng Pilipinas sana kung gano'n ang pag-uutak. Kaso ang mga utak ng DDS, utak squatter, mga DDS kasi kulto mentality. Para sa ikabuti lang ng poon nila ang nasa utak. PBM is a true leader. He give chance to everyone. Nabigyan ng pagkakataon para tumulong sa bayan kahit di niya kaalyado para sa ikakabuti ng kanilang nasasakapan. This is what I'm talking about, my mga friend, mga beswa. Di ba? Si appointed by the president for the Cebuanos. Hindi po sa Pangulo. Ay, naku po, mga DDS. Ayan, mga BBO kasi. Ayun sabi, mga BOB, karamihan mga DDS. At panatiko, politics, out for Cebu. Development, bakit? Si Sara ngayon, tumutulong ba sa development sa Cebu? Malayo pang 2028. Nakinabang ang development sa Cebu. Yes, kaya nga anong pakialam nyo naman kung i-appoint si Gobernador Baricuatro?
O, di ba? Hindi naman kayo magpapaganda ng Cebu eh. Siya, tulungan nyo na lang. Si Sara nga, walang maitulong eh. Kayo talaga, o, di ba? Totoo yan, mga Duterte lang ang naghanap ng gulo. Yun, 100%. Panira, pati mga supporters ni Dutai, sinapian, sinapian sa mga Duterte at mga TNG at DDS nung wala pa ang Duterte. Ang mga Aquino kinontra si Ferdinand Marcos Sr. Ngayon naman si PBBM kinontra ng mga Duterte. Ano ba meron sa mga Marcos na bakit kayo galit ngayon? Manahimik na ang mga Aquino, kumakampi na ngayon sa mga Marcos. Ngayon ang mga Duterte galit na galit. Oo, kasi nga gusto nila makaupo. Galit sa mga Marcos kasi alam niyo mga kababayan, kaya ganyan ang mga Dutai, lalo na yung mga Duterte siblings. Dahil nga isa na dyan yung pagpakulong kay Digong. Na kung tutuusin, kaso na ni Digong yan po ay legal. Okay? Legal po yan. Alam na ni Digong na aarestuhin siya. Alam niya po yun. Patay mali lang eh. Tapos palabas ng mga DDS, kidnap, what the heck. Walang maniniwala po doon. Even the ICC, alam po nila kung anong mali at tama. Kaya wag kayo mas magaling sa ICC. Diba? Nagpapatupad lang sila para hulihin si Digong at dalhin sa kanila. Through Interpol po yan. Yun naman talaga. Kasi nga, like for example na lang, pagpakulong kay Kibuloy, ang dami eh. Nakulong sila under the Marcos administration. Tinanggal ang confidential fund niya. Yun ang lalo niyang kinagagalit. Diba? Alam po natin ang istorya niyan. Kaya nagwawala siya. Diba? Saan ka makakita? Vice Presidente. Nang dahil lang sa confidential fund. Ayan. Kung ano nang pinagagawa sa social media. Nagtatalak-talak na. Talo pa yung puwit ng manok. O nga, mga DDS, huwag nyo i-judge kung para naman sa mamamayan ng Cebu ang kapakanan. Yun ang tama. Diba mga kababayan? Nag-react sila kung bakit in-appoint siya. Ano naman kung in-appoint? Ano magagawa nyo? Wala kayong magagawa. Diba? Sasabihin na naman nila kay Gobernador Baricuatro, balimbing. O kaya pretending, sibuyas. Kumbaga, kumalas na. So, I think, she's still DDS naman. Pero it doesn't mean nagalit sa kay Pangulo. No, hindi. Remember, professional din po yan, gobernador. Di ba? Ginagalang din niya ang punong hikutibo ng Pilipinas. Kung saan sa ilagay, dapat niya tanggapin yun. Dahil siya ang taga dyan para sa kapakanan ng mamayan ng Cebu. Sa mga DDS, tumigil-tigil kayo sa kaipalan nyo. Walang mangyari sa inyo yan. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest update. See you again when next-upload. Bye and babus. God bless Philippines. Congratulations po, Gobernador. There's more.